Hi, kumusta? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Miss Jen at welcome po sa ating paboritong tambayan, mga kwento ni Miss J. At ngayon nga alam ko excited na kayo sa isang panibago na namang kwento na ating sabay-sabay na mapapakinggan. Pero syempre bago yan ay babati muna tayo sa iilan nating mga avid listeners. So ayan po, hi po kay Claribel Kabantog. Sabi niya, "Thank you Miss J, beautiful story. Kilig to the bones. From Hawaii. Hi po sa inyo and also to Menching Doro. Kumusta po kayo dyan? Hi also to Mera Sailila. Ayan, shout out daw from Saudi Arabia. Ayan, and also to Cheryl Maliberan. Also listening from Florence, Italy. Ayan, kahit saan na umaabot yung ating mga stories, no? Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Kaya naman, eto nga, bagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan. At eto nga po ang kwentong pag-ibig ni Andrews at Rain. Kaya naman kung handa na kayo, aba ay tumutok na. Ang pag-ibig na totoo ay kayang pababain ang isang bilyonaryo sa kanyang trono. Sapagkat para sa tamang babae, walang mataas na posisyon na hindi niya kayang iwanan. Psst, Rain, bakit ngayon ka lang? Hinahanap ka na ni Sir kanina pagdating niya. Ang aga-aga nakabusangot. Pagtawag ni Stacy kay Rain, kadarating lang niya sa opisina at hindi pa nga nagiinit ang puwet ni Rain sa silya. Napuyat ako kakatapos ng financial report na pinapagawa niya. Ilang beses niya akong pinarevise kahapon kahit na ang ayos-ayos na ng gawa ko. Inabot na kami ng 10:00 dito kagabi. Bulong pa niya habang iniipon ang mga folders sa table upang dalhin kay Sir Andrews. Baka gusto lang talaga ni Sir na makakasama ka sa pag-overtime sa office. Nakatawang pang-aasar pa nito kay Rain. Pinandilatan niya ito ng mga mata at dumiretso na sa office ni Sir Andrews. "Good morning, Sir Andrews. May I come in?" Anya matapos kumatok. "Come in." Baritonong saad pa nito. Maingat niyang binuksan ang pinto. Naabutan ni Rain si Sir Andrews na nakaharap sa laptop nito. "Here's the revised financial report, sir. I've also included the sales report for this month and list of seminars you'll be attending as a speaker. You may also want to discuss your agenda for today. May I start now?" "No need." Matipid na sagot nito at saka hinablot sa kamay ni Rain ang folder. Maingat niya naman na inilapag ang mga natirang folder sa table nito. Pinanood niya lang ito na pasadaan ang nagawang report. Bumaba ang tingin ni Rain sa lalamunan nito na umuumbok sa tuwing siya ay lumulunok. Shit, hindi ko rin maiwasang mapalunok. Buti na lang nag-toothbrush ako. "We'll have a meeting with the stockholders in 30 minutes, sir. I'd like to leave and prepare everything in the meeting room." "Stop." Pagpigil dito, kay Rain. Nang talikuran ito ng dalaga. Tila nag-slow motion ang paligid habang paharap ang babae. Ibinaba ni Sir ang folder at magka-cross ang braso nitong hinarap si Rain. "What do you need, sir?" Malambing na tanong niya habang nakangiti. "I observed some lapses in the written report. Next time, do better. I'm not paying your salary to slack off." Napanganga si Rain sa sinabi nito. "But sir, ginawa ko naman lahat ng gusto mong makita sa papers. I just followed your instructions." "And you think that's enough?" Sa oras na to, nalusaw na ang ngiti sa labi ni Rain. Kumuyom ang kamao niya at matapang na tinignan ang mata ng binata. "Pasalamat ka talaga, gwapo ka at maganda ang katawan mo. Kundi, naitara ko na sa butas ng ilong mo yung mamahalin mong ballpen. 3 taon na akong nagtitiis bilang sekretary mo at wala man lang akong nagawang tama sa paningin mo. Kahit na sinusunod ko lang naman yung mga utos mo. May tama ka ba sa ulo, ha? Ikaw lang din tong nag-utos sa mga sinasabing mali kong ginawa." Bulong ni Rain sa isipan niya dahil syempre, wala naman siyang lakas ng loob na kalabanin ang kanyang boss. Lalong-lalo na at 3 taon niya na rin na kinikimkim ang nararamdaman para dito.
Hindi ko naman siguro responsibilidad na sabihin ko pa kung ano yung mga kailangan mong baguhin every time na nagpaparevise ako, right? You've been with me for 3 years already, Rain. Hindi mo pa ba kabisado yung mga gusto kong makita sa paper? Paiba-iba ka ng preference, sir. Even the template. Bulong pa niya. At nagbaba ng tingin. Exactly. You should know how to be innovative, especially if you're working in a high-end real estate company. There's no room for any failure or mistake. Nobody's perfect, but at least try to use your full potential. You're still here because I still believe you're more than what this paper means, Rain. Mabagal ngunit madiin na saad nito sa babae. Dahan-dahan namang napatango si Rain. I'm sorry, sir. I'll do better next. Halos pabulong na saad niya. Tinitigan siya ni Andrews. Ngunit mas lalo niya lang ibinaba ang muka. You may now leave and be prepared. Make sure that the conference room is now available for the meeting later. I'll take note of that, sir. Thank you. Masama ang loob ni Rain nang lumabas siya ng opisina. Tila robot na nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Pansin ni Andrews yon ngunit masyadong focus ang binata sa pagtatrabaho. 5:00 na ngunit hindi pa rin magawang umalis ni Rain dahil tinambakan siya ni Andrews ng mga files. Ang cubicle niya ay nasa labas lang ng office nito. Glass wall lang din yon kaya kitang-kita niya kung paanong magpakasubsob sa trabaho ang binata. Psst, Rain, una na ako ah. Enjoy ka sa late night work niyo ni sir. Pang-aasar pa ni Stacy sa kanya. Ayos lang, mukhang magiging milyonaryo na ako dito kaka-overtime. True, gamitin mo na yung pinakamadaling paraan, Rain. Itinaas-taas ni Stacy ang kilay sa kanya. Hininto ni Rain ang pagtatype sa laptop at humarap dito. Ano naman yun? Alam mo na, malamig ngayong gabi. Madilim at masarap ang yakap. Tumigil ka nga, Stacy. Hindi ako ganong babae. Matagal mo ng crush si sir, diba? 3 years na. Baka naman kahit kaunti na akit mo na yan. Try mo kayang luhuran. Stacy! Ang ingay ng bibig mo. Mamaya marinig ka ni sir. Napasulyap siya sa glass wall ng opisina ni Andrews. Hindi pa nagbabago ang pwesto ni Andrews sa harap ng laptop nito. Try mo lang naman. Tapos ayun, bahala na kung saan kayo dalhin. Paano kapag tinanggal ako sa trabaho? Ikaw ba magpapasahod sa akin ha? Pinandilatan siya nito. Kapag lumuhod ka tapos nandiri siya, sabihin mo magpupunas ka lang ng sapatos niya. Humalakhak ng malakas ang gaga. Kapag pumayag, anong gagawin ko? Eh di, tsuga boom boom. Ang dami mong alam, napakagaling mo sa mga ganyang bagay. Pero nung pinag-asikaso kita ng sales report, ang daming revisions. Napasimangot si Stacy. Bye! Off ko na. Beyond working hours na to. Hindi mo na ako pwedeng utusan. Nagmamadali na itong umalis habang kumakaway sa kanya. Napailing na lang si Rain. Muli siyang napatingin kay Andrews. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nakatingin sa kanya ang binata. Sumenyas ito na lumapit siya kaya kahit namumula pa, ay pumasok siya sa office ng binata. I'm done reading your comparative market analysis. And honestly, wala naman akong ipaparevise pa. Anito na kinahinga niya ng maluwag. But, ayan na naman tayo sa but na yan eh. Pwede bang maging sekretary niya at the same time hindi maging perpekto? Parang konti na lang over na sa pagka-perfect eh. Pwede ko na siyang palitan bilang CEO ng kumpanya. Bulong ni Rain sa sarili habang nakasimangot na nakatingin sa lalaki. Why are you looking at me like that? Pigil ang ngiting tanong pa ni Andrews. Ha? Normal lang naman yung pagtingin ko sa'yo, sir. Saad pa niya. Halos masampal niya ang sarili dahil doon. You're looking at me as if you're plotting my murder in your mind. Tumawa ang lalaki nang manlaki ang mga mata niya. Hindi pa naman ako ganun kasama, sir. May pasensya pa rin po ako para sa inyo. Nginitian niya ito na halos hindi na makita ang mga mata niya. Alright, you can go home now. Bukas mo na lang isubmit sa akin ang hard copy ng report. I'll stay here until 10 p.m. Bakit kailangan pa niyang sabihin sa akin kung anong oras siya uuwi? Dapat ba na malaman ko pa yon? Ano naman pakialam ko kung nandito pa siya sa gabi at mag-isa? Bulong na naman sa sarili ng dalaga. Ay sir, may ibang papers pa ako na kailangan asikasuhin na kailangan din bukas sa meeting. Mamaya na rin po ako uuwi. Wala rin akong printer sa bahay kaya mas mabuting dito ka na lang din tapusin lahat.
If that's what you want, can you make coffee for me? I think I need one. Sumasakit na yung ulo ko sa antok eh. Bakas ang pag-aalala sa mata ni Rain nang makita si Andrews na hinihilot nito ang batok. Sige po sir, wait mo lang po ako dito. Nagmamadaling lumabas si Rain. Impit ang tili niya habang nagtitimpla ng kape. Maingat ang bawat galaw niya sa pantry. Pero hindi niya maiwasang bigla-bigla na lamang tatawa at ngingiti habang nagtitimpla. Sa tuwing naaalala ang pagtawa ni Andrews kanina. What the F are you doing? Ay pukelya ng palaka! Naisigaw niya dahil sa gulat ay tumapon sa sahig ang kape at nagkalat. Sir Andrews, bakit ka naman nanggugulat? Ako pa talaga yung tatanungin mo niyan. Ikaw itong tumatawa at sumasayaw mag-isa habang nagtitimpla ng kape. What's happening to you, Rain? Epekto ba yan ng puyat? Pakiramdam ng dalaga ay sinilaban ang pisngi niya. Nahihiya niyang ibinaba ang tingin sa natapong kape. Hindi ako nababaliw, okay? Masaya lang ako. Hindi ka man lang kumatok para ipaalam yung presensya mo. Hinayaan mo talaga akong mapahiya sa harap mo. Masama ang loob na anya. Iniwan niya ito upang kumuha ng panlinis. Pagbalik, ay naroon pa rin ang lalaki. Pinanood siya nitong linisin ng kalat. Ipagtitipla na lang po kita ulit ng kape, sir. Hatid ko na lang po sa office mo. Peke siyang ngumiti dito. No need. Let's go outside. May open pa namang coffee shop sa harap. Ako na lang yung bibili, sir. Baka marami ka pang kailangan gawin. I said, we'll go outside. Anong mahirap intindihin sa salitang yon, Rain? Hindi na siya nakipagtalo pa. Matapos maglinis ay tila tuta siyang nakasunod sa lalaki. Do you want coffee or let's have dinner somewhere? Nagulat siya sa tanong nito. Don't think of anything. I was just asking you as your boss. Baka mamaya bigla ka na lang himatayin sa office kasi hindi ka pa kumakain. Kumain ako kanina ng rice. Hindi pa ako nagugutom, sir. Alright, then let's just have coffee. Pinanood ni Rain ang lalaki na pumila para bumili. Kaagad naman silang bumalik sa opisina pagkatapos para ituloy ang trabaho. 8:00 na nang matapos siya. Kita ni Rain kung paanong hilutin ni Andrews ang batok nito kaya hindi na siya nakatiis at lumapit dito. What are you doing? Hindi mo dapat sinasagad yung katawan mo sa pagtatrabaho, sir. Litanya pa niya habang hinihilot ang balikat nito paakyat sa batok. It's been years since I let someone touch me like this. What is your intention, Rain? Bulong pa nito. Halos makuryente ang katawan niya sa bawat pagdampi ng balat nila. Gusto ko lang gumaan yung pakiramdam mo, sir. Uuwi na rin po ako maya-maya. Sumunod ka na lang din para makapagpahinga ka. Mamaya magkasakit ka sa ginagawa mo. Mas lalo ka pang maabala sa pagtatrabaho. Why do you care? Siyempre, ikaw yung nagpapasahod sa amin. Paano na lang kapag namatay ka? Paano na kami? What the? Namatay ka agad? Hindi ba pwedeng ma-ospital na muna? Ganon din yon, sir. Kapag nagkasakit ka, mahuhospital ka. Kailangan mong magstay doon hanggang sa maubos yung pera mo at bumagsak na tong kumpanya. Pagkatapos nun, mahihirapan na kami kasi wala kaming trabaho. Ang lawak din talaga ng imagination mo, no? Ramdam ni Rain ang paninigas ng lalaki sa upuan nang madampi ang kanyang daliri sa ilalim ng tenga nito. Bumigat ang paghinga ni Andrews. Kaya makailang ulit niyang pinasadahan ang leeg nito pataas sa ilalim ng tenga. Stop. Tila hinihingal na nito at tinanggal ang kamay nito. You may leave now. Report in my office at 6:30 in the morning. Ayos ka lang, sir? Pinagpapawisan ka pero malamig naman. Go away. Don't touch me. Ha? Sure ka, sir? Namumula ka rin eh. Nilalagnat ka ba, sir? Akmang hahawakan niya ito ulit nang tabigin ni Andrews ang kamay niya. Nagugulat siyang napatingin dito. I said, leave. Okay po. I leave the files on my desk, sir. I'll already finish them. Hindi na niya ito muling tinignan. Masama ang loob niyang umalis. Dahil malapit lang ang apartment niya, nilakad na lamang niya ito pauwi. Sinipa-sipa pa niya ang bato habang pinagmumura sa isip niya ang boss niya. Hindi ko talaga siya gets. Kanina lang tumatawa pa siya sa akin. Tapos ngayon ang sungit-sungit na naman niya. Buti sana kung babae siya at may dalaw ngayon. Maiintindihan ko na may mood swing siya, pero hindi. May saltik lang talaga siya. Wala sa sariling pagkausap ni Rain sa kanyang sarili. Wala na siyang pakialam sa paligid dahil kaunti na lang naman ang mga tao sa kalsada. Maging rectal thermometer sana siya sa next life.
O kaya naman libag ng mabahong Arabo. Tubuan sana siya ng tigyawat sa ilong. Napakasama ng ugali. Pasalamat siya, crush ko siya. Sinipa ni Rain ang inosenteng bato sa kalsada. Siya rin ang nagsisi dahil matigas yun. Nakakainis ka talaga, Andrews Evren Russo. Gustong gusto ko nang mag-resign. Hey, ba't ka sumisigaw? Mamaya makaistorbo ka pa ng mga elementong nananahimik. Nagulat siya nang may biglang sumulpot sa harapan niya. Lalaki. Malaki ang katawan at gwapo yun. Pero wala sa kalingkingan ni Andrews. Tila baliw na napasabunot siya sa sarili. What the? Aswang ka ba? Kung aswang ako, edi sana kinain na kita. Sigaw niya dito. Napaatras naman ang lalaki na tila ba natakot sa kanya. Chill. Ang wild mo namang aswang kung ganun. Bakit ba kinakausap mo ko? Hindi ka ba natatakot na baka isa nga akong aswang at kainin kita? Wala namang magandang aswang eh. Pinandilatan niya ito ng mata. Totoo, masyado akong maganda para maging aswang. Wala naman akong sinabi na ikaw yung maganda. Abat! Pinalo niya ito sa braso. Aray, feeling close ka naman kaagad masyado. Ewan ko sa'yo. Bakit ba ako nakikipag-usap sa hindi ko naman kilala? Baka mamaya ikaw pa yung aswang sa ating dalawi. Nilagpasan ni Rain ang lalaki ngunit makulit naman itong sumunod sa kanya. Gabi na, bakit naglalakad kang mag-isa dito? Ano bang pakialam mo? As if naman okay sa inyo kapag lumipad ako pa uwi. What? Aswang ako eh. Bakit parang natatakot ka? Lihim na natawa si Rain nang lagyan ng lalaki ng distansya ang kanilang pagitan. Saan ka ba umuwi? Galing ka pang opisina? Diyan lang. Sa isa sa mga malalaking puno ako nakatira. At yes, galing trabaho ang aswang na to. Niloloko mo lang ako eh. Bakit ka ba sumisigaw kanina? Pinagtitinginan ka ng mga tao sa convenience store. Napalabas tuloy ako. Nabwisit lang ako sa boss ko. Saad pa niya. Hindi naman niya siguro malalaman kung sino yung tinutukoy ko, no? At saka ngayon lang naman kami magkikita. Makakalimutan niya rin lahat ng sasabihin ko. Kailangan ko lang talaga ilabas tong lahat ng sama ng loob ko kay Andrews. Feeling ko sasabog na yung ulo ko't puso ko dahil sa lalaking yun eh. Bulong pa ni Rain sa isip. Nakakatakot ka naman, bakit bumubulong ka? Sinusumpa mo na ba ako? Mukha ka ng sumpa, ano pang mababago kapag ginawa ko yun? Aray, bakit nananakit ka ng babae? Bawi lang, hinampas mo ko kanina eh. Muling kinurot ng lalaki ang pisngi niya. Inis na hinabol niya ito at hinampas. Tama na, nakaganti ka na, masyado ka ng sadista ah. Sino ka ba? Magpakilala ka na muna. Baka mamaya wanted person ka pala ng NBI tapos nagtatago. OA mo naman. O bakit? Stranger ka pa rin no? Napabuntong hininga ang lalaki at nilahad ang palad nito. I'm Hezron. Oh, ang ganda ng name mo ah. And you are? Rain Era. Maikling sagot niya at tinanggap ang kamay nito. Napangisi naman ang binata habang nakatingin sa kamay nila. Hindi alam ni Rain kung paano ngunit mabilis siyang napalagay sa lalaki at nagkwento tungkol kay Andrews. Halos 2 oras silang nagkwentuhan sa may convenience store bago niya naisipang umuwi na. Sinabi kong kaya ko nang umuwing mag-isa. Paano ko makakalipad niyan kung sasamahan mo ko pa uwi? Nakasimangot na tanong niya kay Hezron. Isakay mo na lang ako sa likod mo para gala tayo habang lumilipad. Biro pa nito na tinawanan lamang niya. Nasa gilid sila ng kalsada nang huminto ang isang sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Ray nang bumaba si Andrews. Tila handa itong sugurin sila habang papalapit. Kanina ka pa umuwi diba? Bakit nasa labas ka pa? Tila naninermong saad pa ni Andrews. Ano, may nakasalubong lang akong kaibigan. Pauwi ka na, sir? Anong oras na? Kaya mo pa bang mag-drive? Hezron, bro. Pagsingit ng binata, hindi man lang tinatapunan ng tingin ni Andrews. Kaya pala nagmamadali kang umalis ng office kanina. Hindi ah, ako kaya yung pinaalis mo. Let's go. Nanlaki ang mga mata ni Ray nang hatakin siya ni Andrews. Ngunit ang walang yang Hezron, hinatak din siya pabalik. Hoy, ano ba? Time ko na to. Alam mo namang... Bulong niya kay Hezron at inapakan ang mga paa nito. Malapit lang yung apartment ni Rain dito. Don't worry about her. Ako na ang maghahatid sa kanya. Pirming saad ni Hezron. Paglalakarin mo. Nanunuyang tanong pa ni Andrews. Yes, gusto ko pang makausap ng matagal si Rain eh. May problema ba dun? Huy, hayop ka Hezron. Ano bang mga sinasabi mo? Let's go, Rain. I have to talk to you about visiting the site tomorrow. Kahit naman lagpas na sa working hours. Hindi mo pa rin naman tatanggihan yung boss mo, diba?
Oo naman, kaso fine. Mag-usap na lang tayo ulit bukas, Rain. I have a great time talking to you. Hinaplos ni Hezron ang ulo niya. Muli nitong tinignan ng masama si Andrews bago naglakad papalayo. Ano bang problema mo? Alam ko sekretary mo lang ako pero hindi mo naman kailangan bastusin ng ganun yung mga kaibigan ko. Hindi na mapigilang saad ni Rain. What? Wala naman akong ginawa sa kanya. Magalit ka kapag bigla na lamang siyang bumulagta dito sa sahig, Rain. Tignan mo nga, nakakalakad pa ng diretso. Ganon? Dapat magalit lang ako kapag humandusay na siya dito? Yes? After what I witnessed, swerte pa siya na makauwi siya ng walang galos. Umawang yung labi niya. Hindi malaman ni Rain kung i-entertain ba niya ang laman ng bawat sinabi ni Andrews. Get inside the car. Ihahatid na kita. Tignan mo to. Kanina halos maputol yung braso ko kakahila niya. Tapos ngayon hindi naman pala ako pagbubuksan ng sasakyan. Lord, subok na talaga tong pasensya ko sa kanya. Tahimik lang si Rain hanggang sa makarating sila sa apartment niya. Ni hindi na rin nagsalita pa si Andrews. Thank you sa paghatid, sir. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ah. Puyat at pagod ka pa naman. Baka mamaya ano pang mangyari sa'yo sa kalsada. Mahinahon na bilin niya nang pagbuksan siya nito ng pinto. Let me see. Bulong nito, mapungay ang matang nakatitig sa braso niya. Ha? Masakit? Tila isang musika sa tenga ni Rain ang boses nito. Hindi naman gaano kahigpit yung pagkakahawak mo sa akin kanini. Hindi ito nakinig at kinuha ang braso niya. See? Kung mahigpit yun, edi sana namumula na yan at magkakaroon ng pasa. I'm sorry about everything I said earlier. I didn't mean to offend you or your friend. Ayos lang. Pagod ka rin kaya alam kong hindi mo sinasadyang sabihin yun. Nagsasorry ako dahil na-offend kayo. Pero hindi ko pinagsisisihan na sabihin yun. Ano? Pumasok ka na sa loob. I will leave once you're inside. Okay. Thank you po ulit sa paghatid. Tinanguan lang siya ng binata. Pigil ni Rain ang pagtili habang papalapit siya sa pinto ng apartment. Mabilis siyang pumasok sa loob at lihim na pinanood na paandarin ni Andrews ang sasakyan papalayo. Bago niya pinakawalan ang malakas na tili. Para akong lalagnatin. Ano bang nangyayari sa lalaking yun? Napahawak siya sa mga pisnging nangangamatis. Kinabukasan, halos batiin niya ang lahat ng empleyado ng kumpanya sa sobrang ganda ng gising niya. Good morning, Kuya Guard! Ang ganda ng ngiti mo ngayon ah. Mukhang naka-jackpot ka rin kagabi. Humagikik siya at nakipag-appear pa dito. Good morning, Luna. Pakiakyat sa akin mamaya yung expense report natin mamaya ha. Need kong makita bago ibigay kay Sir Darius. Thank you. Walang pinalampas na empleyado si Rain hanggang sa makarating siya sa floor nila. Bakit parang ang saya-saya mo naman ngayon? May nangyari pa kagabi? Nalalaki ang mga matang salubong sa kanya ni Stacy. Meron? OMG! May nangyari sa inyo ni Sir? Hindi. Baliw. Wala pa. Wala pa. So may mangyayari pa lang? Sabay silang napahagikik. Hinatak niya si Stacy upang bulungan tsaka saglit na sinulyapan ang bakanting opisina ni Andrews. Hinatid ako ni Sir Andrews sa apartment ko kagabi. Oh my God! Ano pa? Yun lang. Ano? Hindi ba nakakakilig para sa yun, Stacy? Sa 3 years kong pagtatrabaho dito, yun yung unang beses na isinakay niya ako sa kotse niya. Palagi na lang akong nasa service car ng company sa tuwing lumalabas kami ng building. Anong nakakakilig doon? Mas nakakakilig kung si Sir Andrews yung sinakyan mo. Hindi yung mamahaling kotse niya. Nanlaki naman yung mga mata niya. Ang bastos mo! Wow, very virgin. Para ka namang hindi 30hin. Ang bastos mo talaga. 25 pa lang ako, no? At saka virgin pa ako, masikip to, no? Tinawanan lang siya ni Stacy. Sinunod mo ba yung payo ko kagabi? Ang alin? Ang luhuran si Sir. Ano, masarap? Masarap? Ang alin? Diyos ko rin, ang embutido. Pinalo niya ang babae. Ewan ko sa'yo, puro ka talaga kalokohan. Bumalik ka na nga lang sa cubicle mo. Mamaya maabutan pa tayo ni Sir dito na nagchichismisan. Mamayang break time ah. Imposibleng sasakyan lang yung sinakyan mo kagabi. Iba yung glow mo ngayon eh. Pinandilatan niya ito dahilan para mas lalong matawa si Stacy. Natigil sila nang dumating si Andrews. Mabigat ang bawat paghakbang nito at kinagulat nila ang dugo nito sa labi. Ano pong nangyari sa labi mo, sir? Nag-aalalang salubong ni Rain. Tumigil si Andrews at matalas ang matang tinignan siya. In my office. Now! Nilagpasan siya nito matapos sabihin yun. Sarap yan sis. Mad
sex. Hindi niya pinansin si Stacy. Nagmamadali siyang sumunod kay Andrews. Gamutin natin yung labi mo, sir. Baka ma-infection pa yan. Ano ba kasing nangyari? Nadapa ka ba? Natalisod? Sunod-sunod na tanong pa niya. Nakaupo sa office chair ang binata at nakapikit habang tila ba kinakalma ang sarili. What's with you and that Hezron? Ha? Bakit naman nadamay si Hezron dito? Teka, siya bang may gawa niyan? Just answer me. Ang sabi mo kagabi ay kaibigan mo lang siya, diba? Nagulat siya sa biglang pagtayo nito at paglapit sa kanya. Napaatras si Rain sa table hanggang sa mapasandal siya doon. Sinamantala naman ni Andrews ang pagkakataon at kinorner siya. Sir, bakit ka ba nagagalit? Nakasalubong ko siya sa parking lot. Gusto kanyang kuhanin sa akin at maging sekretary niya. Will you come with him? Aba oo naman. Pero kapag tinaasan niyo yung sahod ko, grabe naman ang sama ng tingin mo, sir. Nagbibiro lang ako. Siyempre hindi ko ipagpapalit yung kumpanya. That's not a joke. Hindi nga. Bakit ba kasi kailangan ganito pa tayo kalapit? Kitang-kita tayo sa labas. So, let them watch. Nanlaki ang mga mata niya nang mas idiin ni Andrews ang katawan sa kanya. Ngunit pareho silang napalingon sa pinto nang may pumasok. Hezron? What the F are you doing here? Hep, Sir Andrews! Saad ni Rain nang ambahan ni Andrews ng suntok si Hezron. Nayakap niya ito upang mapigilan ang paglapit kay Hezron. Kagat ni Rain ang labi habang nakatingin sa black eye ni Hezron. Mukhang nagpang-abot talaga ang dalawa sa parking lot. You want to stay with that person? Napaka-bayolente. Rain, just leave this company and work with me. I'll pay you double. Probably 120,000 a month, including paid sick leaves and free apartment, and also give you one of the company's cars. Pagyayabang ng umisi ni Hezron. Sunod-sunod na nagsilipan ang mga katrabaho ni Rain kaya mas lalo siyang nahiya. Humalakhak si Andrews na mula pa ito kakatawa kaya halata ang pagkapikon kay Hezron. Idiot. That's just my basic offer sa mga regular employee ko. You think ganyan kababa ang offer na deserve ni Rain? Then what's your preferred salary, Rain? Talk to him and tell him what you said earlier. Utos ni Andrews sa kanya. Kinakabahan siyang napatingin dito. Bakit ba kayo nag-aaway? Ang babaw niyo namang dalawa. At saka Hezron, anong pakuluto? Just answer him, Rain. Napabuntong hininga siya. Ang sabi ko kanina, papayag ako na lumipat sa'yo. Anya na kinalaki ng mata ng mga taong nanonood sa kanila. Really? Yun naman pala eh. Eh ano pang dinadrama mo, Russo? Pero joke lang yon. Tumiklop si Rain sa nakamamatay na tingin ni Andrews. Narinig mo yun? Now get out kung ayaw mong ipakaladkad kita sa security ko. I'll give you a position sa company. Hindi mo na kailangan pang magpakaalipin dito, Rain. I realize that you're too innocent to be in this company. Base pa lang sa mga kwento mo kagabi. I know that this Russo is a monster. Kita na rin ang pag-awang ng labi ng kanyang mga katrabaho. Lalong-lalo na si Stacy. Nagningning ang mga mata nito na tila ba tuwang-tuwa sa mga nangyayari sa kanya. If that's the case, then I have to promote her. From now on, you're no longer my secretary, Rain. You can take the position of the director. Mas lalong nagsinghapan ang mga chismoso-chismosa. Hindi ako natutuwa sa mga ginagawa nyo ngayon. Alam nyo ba yon? Para akong isda na pinag-aagawan. Tinataasan ang presyo ko para lang mapanalunan. Both of you are not concerned with me. You're just doing this because your ego couldn't take it to lose. Binitawan ni Rain si Andrews na hindi niya na malayang kanina pa niya yakap dahil sa kakapigil. Iniwan niya ang mga to doon at tumakbo paakyat sa rooftop. Diyos ko po, anong kasaltikan kaya yung pumasok sa mga ulo ng mga yun? Hindi ako makahinga ng maayos kanina. Akala ko magsusuntukan talaga sila. Napaupo si Rain sa gilid at doon naghabol ng hininga. Tumunog ang cellphone niya. Ano na naman kayang sasabihin ng lalaking to? Hello, Sir Andrews. Where are you? Bakit? Anong bakit? Bigla ka nalang umalis. Ang bilis mong tumakbo, nasan ka na ba? Bakit nga? Baka mamaya sundan niyo akong dalawa eh. Gusto niyo ba talagang sa harap ko pa magsuntukan? Hindi ba pwedeng kayong dalawa na lang? Huwag niyo na akong idamay. Just tell me your location now. Or else, I'll tell the guard to roam around the building just to find you. Nasa rooftop lang ako. Ang OA mo naman. Kita mo, pinatayan ka agad ako. Ang bastos talaga. Nilapag ni Rain ang cellphone sa sahig at napahilamos ng muka. Maya-maya'y bumukas ng malakas ang pinto.
Mabigat ang paghakbang ni Andrews papalapit sa kanya. I thought you're with Hezron. Anito sabay pabagsak na tumabi sa kanya. Diretso itong nakatingin sa harap kaya malaya siyang titigan nito. Paano ka naman siya sasamahan? Nakita mo namang nauna akong umalis, 'di ba? Malay ko ba? Bigla din siyang umalis. I thought he followed you. Hindi na siya sumagot. Huli na para mapigilan niya ang sariling hawakan ng labi nito. Natuyo na yung dugo. Hindi mo muna nilinisan bago pumunta dito. Ang sabi mo, ikaw yung maglilinis ng sugat ko. Akin na yung asido, ako yung magbubuhos. Bakit asido? Papatayin mo ba ako? Hindi naman nakakamatay yun. I bet you're thinking about resigning now. Paano mo nalaman? So I am right, you're gonna resign. Why? You'll work with that asshole? Hindi, gusto ko lang magpahinga. Iniwas niya ang tingin dito at sumandal. Sa puntong ito, si Andrews naman yung tumingin sa kanya. Why? Was working with me that draining? Magsisinungaling ako kapag sinabi kong hindi, Rain. Pero masaya. Parte naman talaga ng buhay yun, 'di ba? Kahit sa ang aspeto ng buhay, may mga challenges din na kailangang harapin. Pero wag kang asyumero Hindi ikaw yung pinakadahilan kung bakit ako aalis. Kinukumbinsi kasi ako nila mama na magpahinga na muna. Total, nakapagpatayo na sila ng negosyo sa probinsya at may sarili na kaming bahay. Pwede na akong magpahinga na muna. Nakabili na rin ako ng lupa na pinagsasakahan na ngayon nila papa. I think pagiging magsasaka na lang ako pag uwi. What do you think? Bagay ba sa akin? Lahat naman binabagayan mo rin. Kaya ka nga nila inaagaw sa akin Umawang ang labi niya. Tila may bumarang bikig sa kanyang lalamunan. Tila uhaw na uhaw naman kung makatingin si Andrew sa kanyang labi. Today must be tiring for you. Umuwi ka na muna para makapagpahinga. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Hindi, kaya ko pa namang magtrabaho. May site visit din tayo mamaya, 'di ba? Tapos meeting. I canceled everything. Consider this as your rest day. Okay. Thank you, Sir Andrews. Nagsimulang maglakad paalis ang lalaki ngunit huminto ito. Nagtama ang kanilang mga mata at naroon sa mata ng lalaki ang pangamba. I hope you still consider your resignation. Malaking loss sa kumpanya. Ang pagbibitiw mo sa pwesto rin. Hindi na ako makakahanap ng katulad mo. Mas lalong naguluhan si Rain sa mga nangyayari. Umuwi na lang siya ng araw na yon at maghapong humiga sa kama. Gabi na nang tumawag si Stacy sa kanya. Wala akong chismis na ibibigay sa'yo kaya wag mo kong istorbohin. Kaagad na saad niya. Ito naman parang fake friend. Anong nangyari, te? Gulong-gulo lahat ng tao sa office. Bigla ka na lang nawala pati si Sir. Tapos pagbalik ni Sir parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Magre-resign ka ba? Tatanggapin mo ba yung offer ng pogi kanina? Hindi naman ako ganun kababaw para ipagpalit yung kumpanya doon. Nakapag-usap na rin kami ni Sir Andrews. Mabuti naman kung ganun. Ang taray mo, girl. Talk of the town ka. Pinag-aagawan ka ba naman ng dalawang CEO? Diyos ko, kanina ko lang sinerch yung Hezron. Yun pala yung karibal ni Sir sa real estate industry. As in, baguhan pa lang pero pumapalag. Pati ikaw gustong makuha kay Sir. Ang isip bata nila pareho. True ka dyan, girl. Kaya ibigay mo na sa akin si Hezron. Sige, iyon na. Pero, may kasalanan ako sa'yo, girl. Ano naman yun? Hiningi ni Hezron kanina yung number mo. Inabangan ba naman ako mag-out sa office? Alam mo naman na marupok ako, 'di ba? Ayun, isinuko ko yung number mo. Buisit ka talaga, Stacy. Ano, may sinasabi ka ba? Choppy ka, girl, hindi kita maintindihan. Bukas na lang ulit Bye! Napasa po siya sa kanyang noo nang ibaba nito ang tawag. Maya-maya, may number na tumatawag. Hindi niya yun pinansin, ngunit nakailang ring na kaya tuluyan na niyang sinagot. Hello? Thank God you answered. Akala ko wrong number yung binigay sa akin ng katrabaho mo. How are you now? Hezron? Yeah, it's me. How are you now? I'm sorry about what happened earlier. Hindi na kita nakausap kasi ng personal nung nawala ka It's okay. Sa susunod, wag yun na lang akong idamay sa away niyo para kayong mga bata. What's wrong with your boss? Akala ko ba hindi maayos yung pagtrato sa'yo? Bakit biglang ayaw ka namang pakawalan? Napatagilid ng higa si Rain at kinutkot ang sapi ng kama. Hindi ko rin maintindihan yun. Bigla na lamang nagbago. Naguguluhan din ako sa mga actions niya lately. It's because he likes you.
Ang eme mo naman, Hezron. I'm telling the truth, Rain. I'm also a guy. Alam ko na may gusto sa'yong lalaking yun. Imposibleng mangyari yan. 3 taon ko nang kilala si Sir Andrews ni minsan hindi niya ako pinapansin. That's because he's comfortable. And I'm here now, as his rival. Ah, so para sa inyong mga lalaki, isa lang akong premyo na kailangan yung mapanalunan. I'm the prize for that man egos competition? Yes, and I'm determined to win you over. I like you, Rain. And wala sa dugo ko na sumuko sa mga bagay na gusto kong makuha. Bumagsak ang cellphone ni Rain sa kama. Gulat na napatitig na lang siya sa kisame. At hindi na niya ginustong kuhanin pa ang cellphone pabalik. Kinabukasan, late na nang pumasok si Rain dahil magpapasa lamang siya ng resignation letter. Ngunit ikinagulat niya ang kaguluhang nangyayari sa office. Stacy, anong nangyayari? Pagtawag niya sa kaibigang nakikiusyoso sa nangyari sa silid ni Andrews. Diyos ko, mabutit nandito ka na. Bakit ngayon ka lang? Patay ka diha. Ha? Bakit ba? Hindi makita ni Rain kung sino ang mga nasa opisina sapagkat nakaharang ang mga empleyado. Nandyan yung daddy at mga tito ni Sir Andrews. Hinahanap ka kaagad pagdating pa lang nila. Lagot ka, girl. Mukhang galit na galit yung mga kamag-anak ni Sir. Umuwi ba namang may galos yung anak eh? Mabilis na binalot ng pangamba ang puso ni Rain. Ngayon ay sa kanya na nakatingin ang mga katrabaho niya. Ginawan pa siya ng espasyo sa gitna upang makalakad papasok sa opisina. Puntahan mo na. Baka mamaya lumabas pa sila at dito ka pagalitan sa harap namin. Pagkukumbinsi pa ni Stacy. Napabuntong hininga siya. Bakit ba ako matatakot? Kung tatanggalin nila ako dahil sa nangyari kahapon, wala dapat akong katakutan dahil magre-resign din naman ako ngayong araw. Pero if sigaw-sigawan nila ako, bahala na, tatanggapin ko na lang. Ito naman na yung huling beses na makikita ko sila eh. Tama, face your fears, Rain. Hindi ka pinalaki ng mama mo para maging mahina. Mangiyak-ngiyak na tinapik ni Rain ang sarili at nagsimulang maglakad papasok ng opisina. Tumahimik ang buong silid nang makapasok siya at napunta sa kanya ang 7 pares ng mga mata, kasama na si Andrews. So she's here. Hi, pretty. Bati ng suhi ni Andrews na si Cesar. Now I know kung bakit niyo siya pinag-aagawan. Nakatawang saad pa ni Fabio. Dito. Nagbabantang tawag pa ni Andrews. Klinaro niya ang lalamunan. Pinapatawag niyo raw po ako. Pasensya na po kung pinaghintay ko po kayo. It's okay, Iha. Take a seat first. We'll just talk to you for a while. Hindi gusto ni Rain ang pilyong ngiti ni Dante. Stop scaring her. Inis na saad ni Andrews. Halata kasi ang panginginig ng tuhod niya nang maupo siya sa couch. We're not scaring her, son. This is our normal expression at huwag ka ring matakot sa amin, Iha. Nandito lang talaga kami para kausapin ka. Nakangiting sabi pa ni Silvio. So paano mo napauwi sa bahay ng ganon si Andrews? We've known him since he's still inside his mother's womb. Ni minsan hindi namin nakita na lugmok at malungkot yan ang dahil lang sa isang babae. We just want to know how you made our nephew cry. Umawang ang labi niya sa sinabi ni Leandro. The hell I cried. Kaagad na protesta pa ni Andrews. Not literally, pero paiyak ka na talaga kahapon pag uwi mo, Andrews. Sagot pa ni Primo. That's not true. Yes, it's true. Nakita ka rin namin na bigla ka na lang yumakap sa mommy mo. That's enough, Leandro. We're not here to expose my son. Pigil pa ni Silvio. Thanks, Dad. Pero, paano mo nga napaiyak yung anak ko, Iha? Napasampal na lang sa mukha si Andrews. Tila nakikiusap din itong tumingin sa kanya. Ilang beses na palunok si Rain para bumuelo sa pagsasalita. Paano'y nape-pressure siya sa 7 pares ng mga matang nakatingin sa kanya. Unang-una po, gusto kong humingi ng tawad dahil alam kong parte din po ako sa gulong nangyari kahapon. Si Hezron po, isa po siyang kaibigan. Hindi ko rin po alam na may plano po pala siyang pumunta dito. Kasalanan ko po kung bakit. Nagpang-abot si Sir Andrews at Hezron. I'm so sorry po. At hindi niyo na po ako kailangang sisantihin dahil ako po mismo yung magbibitaw sa trabaho ko. Sorry po talaga. Who said we're firing you? Si Andrews yung unang nagsalita. Yeah, wala naman kaming balak na sisantihin ka, Iha. Nandito lang talaga kami para makichismis. Saad pa ni Fabio habang
Ngumunguya ng prutas na display sa table. Nasabi ko na rin po kay Sir Andrews ang rason kung bakit magpapahinga na muna ako sa pagtatrabaho. Forever thankful po ako sa opportunity ng pagtatrabaho ko dito. At habang buhay ko pong tatanawin na utang na loob ang pagtanggap niyo sa akin. I'm giving you another chance to take those words back. Tatanggapin pa rin kita bilang secretary ko rin. Malungkot siyang ngumiti kay Andrews. Tumayo siya upang ilapag sa table nito ang folder. Thank you for allowing me to grow in your company, Sir Andrews. I officially resigned. Mababa siyang yumuko dito at nginitian ng ama at suhi ng lalaki. Tumahimik ang buong floor nang makalabas siya at tila nasa isang telenovela siya na pinapanood maglakad papunta sa elevator. Sa bawat paghakbang ay ramdam ni Rain ang bigat sa dibdib dahil sa katotohanan yun na ang huling beses na magkikita sila. Naging mabilis ang lahat ng mga pangyayari. Nang araw na rin na yon ay nag-impake ng gamit si Rain at bumiyahe ng halos 12 oras para makauwi ng probinsya. Sinalubong siya ng mga magulang na nagulat sa kanyang pag-uwi. Ngunit simula ng araw na yon, nagkulong lang ang dalaga sa kanyang kwarto. Kung kami talaga ni Sir Andrews ang para sa isa't isa, magkikita pa rin naman kami, diba? Gagawa at gagawa ng paraan ng tadhana para pagtagpuin kami. Pero paanong mangyayari yun kung nandito lang ako sa kwarto at nagkukulong? Tapos ang layo-layo pa ng distansya namin. Imposible namang sundan niya ako dito. Naiiyak na pagkausap ni Rain sa sarili habang yakap ang isang unan. Rain, ano ba? 3 araw ka ng panay pagkukulong dyan sa kwarto. Lumabas ka naman ng maarawan niyang balat mo. Sigaw ng ina niyang si Lucana mula sa labas. May ilaw naman po dito sa loob at saka buhay pa po ako. Sigaw niya pabalik. Ano ka, sisiw? Lumabas ka na at harapin mo itong lalaki mong bisita. Diyos ko! Bumiyahe pa ng pagkalayo-layo para lang makausap ka. Napabalikwas siya ng bangon. Nanlaki ang mata niya at mabilis na bumaba sa kama. Ngunit sumabit sa paa niya ang kumot kaya bumagsak siya sa sahig. Ngunit wala siyang pakialam. Mabilis siyang lumabas habang nakapulupot pa rin ang kumot niya sa paa. Tignan mo itong batang to. Madudumihan niyang kumot. Lalaban ko na lang mamaya, ma. Nasaan si Sir Andrews? Andrews ba yung pangalan nun? Opo, nasan po siya? Nasa sala, pinagkape ko na. Mabilis siyang tumakbo papunta sa sala, ngunit natunaw ang ngiti niya nang makita si Hezron. Hoy, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong niya. Sinusundan ka. Bakit may bitbit ka pang kumot? Nakatawang turo nito. Nahihiyang tinanggal niya ang pagkakapulupot ng kumot at nilapag yon sa sofa. Paano mo nalamang nandito ako? Ang sabi ng kaibigan mo, umuwi ka daw sa probinsya after mong mag-resign. Is that true? O tinanggal ka lang ni Andrews Russo? Tila may nabuhay sa kanyang dibdib nang marinig ang pangalang yun. Hindi niya ako tinanggal. Ako mismo yung nag-resign. Oh, I'm here because I want to court you. Ako? Liligawan mo? Bakit naman? Because I like you. Imposible namang mangyari yun. Baka naguguluhan ka lang, Hezron. Isang araw pa lang tayong magkasama ng matagal. And that one day made me realize that you're the perfect girl for me, Rain. Pero hindi naman kita pipilitin kung hindi pa tayo parehas ng nararamdaman. I'll wait until you can finally realize that I'm the perfect guy for you. Si Andrews lang yung perfect guy for me. Wala sa sariling bulong niya. What is it? Ha? Wala. Ang sabi ko, paano ka dito ngayon? May matutuluyan ka ba? May bakanteng kwarto pa naman daw kayo, sabi ng mama mo. Baka dito na muna ako ng ilang linggo. Ano? Why? Ang sabi ko ay liligawan kita, Rain. Hindi naman kita maliligawan kung magkalayo tayo, diba? Paano yung trabaho mo? Tinapos ka na yung iba bago pa man ako pumunta dito. Kaya ko rin magtrabaho habang nanliligaw sa'yo. So don't worry about my company. Napatitig na lang si Rain at napailing sa lalaki. Kalukuhan yan, Hezron. Umuwi ka na lang at mag-focus sa company mo. Nagulat si Rain nang ilapit ng lalaki ang mukha sa kanya. Don't reject me yet, Rain. Hindi pa ako nagsisimula. Move your face away from hers. Or I wouldn't have any mercy for you now and ruin everything you have instantly. Parehas silang napabalikwas nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Nanlaki ang mga mata ni Rain. Sir Andrews? Ito pala yung pinagkakaabalahan mo kaya ka nag-resign. Mas lalong nanlaki ang mata niya nang lumapit ito at ilayo siya kay Hezron.
Anong ginagawa mo dito? Sinong hahawak ng kumpanya? Nababaliw ka na ba? Baka mamaya magka-problema dun, hindi mo kaagad mariresolba. Don't worry about it. My dad's gonna handle the company while I'm away. Bakit? Anong gagawin mo dito? I'll win my girl back. Prente itong umupo sa sofa. Magka-cruise ang braso habang nagpapalit ng tingin sa kanila ni Hezron. Hindi ko alam na pupunta dito si Hezron. Nagulat lang din ako. Utal na paliwanag niya. Are you sure you can handle being away from your office? Just let Rain be with me, Russo. Hindi ka na marunong umintindi. Pagod na si Rain sa presensya mo kaya siya umuwi dito. Just give her peace of mind and never bother her anymore. Hezron, ano ba? Pigil niya sa binata. Who are you to speak for her? Inis na tanong pa ni Andrews. I'm her suitor. Got a problem with that? Ngumisi si Andrews. Just a suitor, hindi boyfriend. At mas lalong hindi asawa. Kayang-kaya ko pang agawin. Andrews, ano bang sinasabi niyo? Sumasakit na yung ulo ko sa inyo eh. Umuwi na kaya kayo? Nakauwi na ako rin. Kinagulat niya ang biglang paghila nito paupo sa kanyang kandungan. Andrews! I'm sorry about everything. I'll make it up to you, babe. Magmerienda na muna kayo. Ay! Ano ba yan? Rain Era! Ang daming upuan. Bakit nandyan ka nakaupo? Mabilis siyang napatayo nang lumabas ang ina. Ikaw kasi... Ma, si Sir Andrews po, dati kong boss. Oh, mabuti naman at napadalaw ka. Hindi man lang nagsabi si Ray na bibisita pala sa kanya ang kaibigan at boss niya. Ilang araw nang panay tambay sa kwarto niya. Nag-amoy na ngang lumot yan eh. Naligo ka na ba? Hindi pa. Kita mo! Ang lakas ng loob mong lumabas dito, hindi ka man lang naligo. Aray ko, ma! Dito pa talaga sa harap nila mo ko pagagalitan. Abay, dapat lang. Mahiya ka naman sa sarili mo. Pumasok ka na muna sa loob at mag-ayos. Don't worry, ma'am. Amoy baby po si Rain nang kandungin ko siya eh. Mabilis na namula ang pisngi ni Rain. Napatakbo na lang siya pabalik sa kwarto dahil sa hiya. Matapos maligo ay naabutan niya ang ina na nilalatag sa kama ang damit na susuotin niya. Ma, iniwan mo silang dalawa sa labas? Baka mamaya magsuntukan yung mga yun. Gulat na Anya. Hindi mag-aaway ang mga yon dahil nandito sila sa pamamahay natin. Anong ginagawa nila sa labas? Pinaghimay ko ng malunggay at pinaghiwa ko ng mga sangkap sa ulam natin mamayang gabi. Naman, boss ko yung isa dun. O ano naman? Mukha namang hindi maarte. Ikaw rin, umamin ka nga. Sinong boyfriend mo doon? O kaya naman, namang kakabasa dalawang ilog? Ako? Manlalalaki ng dalawa? Ang ganda ko naman. Umamin ka na. Sila ba ang dahilan kaya umuwi ka dito? Nadaig pa yung lantang gulay, ha? Aray ko, ma. Kanina ka pa nang hahampas, ha? Pinahiya mo na nga ako sa harap ng dalawa eh. Sabihin mo na lang yung totoo para alam ko kung palalayasin ko silang dalawa. Hindi ko po sila mga boyfriend, okay? Si Hezron sabi niya gusto niya daw ako. Tapos si Andrews hindi ko po alam. Liligawan niya raw ako pero hindi ko naman alam kung para saan. Para maging sekretary niya ulit o maging girlfriend. Hindi kita anak. Napakatanga mo. Grabe ka na ma. Hindi yun pupunta dito kung pagbalik mo lang sa trabaho ang pakay. We, ibig sabihin may gusto talaga siya sa akin? Malantod ka! May gusto ka rin sa boss mo, no? Para namang hindi mo alam, ha? Samantalang una pa lang sinabi ko na sa'yong baka umuwi akong buntis kasi ang gwapo ng boss ko. Oh, anong nangyari? Wala namang nabuo. Kasi may mabubuo pala. Aray! Joke lang naman. Pagbalik na lang sa Maynila. Magbihis ka na't lumabas doon. Puro ka talaga kalokohan. Ayusin mo ang dalawang yon at pauwiin mo na. Mukhang hindi sanay sa buhay dito. Oo na po, ma. Grabe, pajamas talaga yung susuotin ko. Nasaan na yung mga bikini ko dyan? Tawa-tawa siya na tumakbo pabalik sa banyo ng akmang papaluin siya ng kanyang ina. Hindi nagtagal ay muling hinarap ni Rain ang dalawa. Naabutan niya ang dalawa na may kanya-kanyang hawak na kutsilyo habang nasa kusina. Huwag kayong magsisimula ng away dito Kung matapang kayo, mas matapang pa rin si mama. Hahabulin talaga kayo ng itak nun. Anya at umupo sa gitna ng mga ito. I'm gonna help your mom cook tonight. Sabi niya, ito daw yung paborito mong pagkain. Nakangiting saad ni Andrews. Really? Parang hindi naman yan yung sinabi ni Ray nung nasa convenience store kami. Pagsingit ni Hezron. Bakit? Ano bang paborito niyang pagkain? Ice cream. I'm talking about ulam. You idiot. Yan na naman kayo Magsisimula na naman kayo. Tapusin niyo na nga yung pinapagawa ni mama. Isa lang daw yung available na kwarto. Doon matutulog si Hezron kasi nauna siyang dumating dito.
Does that mean I'm going to sleep in your room? Pilyo ang pagkakangiti ni Andrews. Mabilis namang sumimangot si Hezron. Pwede naman, pero hindi ka na makakalabas ng buhay doon. Habang buhay ka na sa loob. Sure, basta magkasama tayo. Bakit hindi? Umirap siya upang itago ang kilig. Ang landi mo. Matapos ayusin ang mga rekados ay nakipag-unahan pa sina Hezron at Andrew sa pagluluto. Pero sa huli ay pinirmi sila sa lamesa at ina ni Rain ang nagluto. Nang lumalim ang gabi ay dumating na ang ama ni Rain at nagsimula ang mainit na diskusyon sa gitna ng hapunan. Kung talagang seryoso kayo sa panliligaw sa anak ko, kailangan nyo ring harapin ang mga hamon ko. Sumama kayo bukas sa palayan. Tulungan nyo akong magsaka, saad ni Fernando. Kalokohan, umuwi na kayong dalawa bukas. Kaagad na saad ni Rain. No, I'm gonna work with your dad tomorrow. Hindi ako pinalaking maarte ng pamilya ko, sir. Sagot ni Andrews. Ako din. Hindi po ako uuwi hanggat hindi ko nadidinig yung matamis na oo ni Rain. Paghihirapan ko po yung anak nyo. Cheesy? Dinunggo ni Rain ang tuhod ni Andrew sa ilalim ng lamesa. Bahala kayong dalawa. Pahihirapan nyo lang yung sarili nyo. That's the point of courtship, Rain. We're gonna work hard to be deserving of you. Napailing na lang si Rain sa binatang dati niyang boss. Sa sala natulog si Andrew samantalang may kwarto naman si Hezron. Maaga silang gumising kinabukasan upang gumayak sa palayan. Sigurado ka ba talaga na gusto mong gawin to? Baka mamaya kung ano pang mangyari sa'yo. Lagot talaga ako sa pamilya mo. Hindi maiwasang mag-alala ni Rain kay Andrews. Inayos niya ang manggas ng suot nitong long sleeve. I'm gonna be fine, Rain. Huwag kang masyadong mag-alala. Kinurot pa nito ang pisngi niya. Hindi ka naman kasi sanay sa ganitong work. Ilang taon kang puro opisina lang. I mean, I know you're strong and can handle heavy things. But this, hindi biro ang pagiging magsasaka. Baka mabigla yung katawan mo. Ikinagulat ni Rain ang biglaang pagyuko nito. Hindi niya magawang makaatras dahil nasa ilalim na sila ng puno at katawan nito ang nasa likod niya. Huwag mo naman masyadong ipahalata sa akin na concern ka. Baka magselos yung isa. Si Hezron? Sino pa ba? May iba pa ba akong karibal sa'yo, Rain Era? Bakit? Sa tingin mo kayong dalawa lang ni Hezron yung nagkakagusto sa akin? Marami kaya? Subukan yung suyuri ng buong lugar. Kalahati sa barangay ang nagkakagusto sa akin. Mababa itong natawa. Natulala naman si Rain. Halata din kasi sa kanya ang panghihina ng tuhod. Alam ko namang maganda ka, Rain. Pero sa ngayon ay si Hezron yung pinakatunggali ko sa'yo. Katunggali? Bakit? Tingin mo ba isa lang itong laro na kailangan mo kong mapanalunan? Nope. It's not like that, babe. Babe, ha? Stop playing with my feelings, Andrews. I'm not. Ang hirap naman kasing paniwalaan kung totoo lahat ng pinapakita mo eh. Then watch me earn your trust. Hindi kita masisisi kung hindi ka naniniwala sa intensyon ko, Rain. But allow me to prove myself. Mahal kita, okay? Mahal na mahal kita. I'm sorry for realizing it too late, but I want you to be my girl. Partner in life, my wife, and the mother of my kids. I want to be with you forever. Andrews, alam mo ba yung mga sinasabi mo? Yes, damn. Did I say it wrong? Ilang oras akong nag-practice sa biyahe kahapon. Nagkamali pa rin ako. Natatawa niya itong itinulak. Nakatingin na sila sa atin. Pumunta ka na dun. Baka ikaw pa yung araruhin ni Papa. Ilibot mo ako mamaya sa lugar niyo pagkatapos natin, okay? Kasama si Hezron? Napasimangot ang binata, kaya lalo siyang natawa. Hindi naman natin pwedeng iwanan yun. Eh di ilibot niya yung sarili niya. Ang sama ha, wala siyang ibang kakilala dito. Then hire a tourist guide because you're mine later. Nanlaki ang mata niya nang ipulupot nito ang braso sa kanyang bewang upang itulak siya papalapit at halikan sa noo. Ikaw, sinong nagsabi sa'yo na pwede mong gawin yun? Nakatawa itong tumakbo papunta kay Hezron at sa kanyang ama. Tila wala lang yon kay Hezron sapagkat ang mata nito ay nakatuon sa isang dalaga sa kanilang lugar. Napailing na lang siya habang kagat ang labi upang magpigil ng pagngiti. Hindi umalis sa palayan si Rain at pinanood ang pagtulong nila ni Andrew sa mga magsasaka. Nang magtanghalian na ay dinalhan sila ng kanyang ina ng makakain. Pawis sa tinihingal si Andrews nang tumabi ito sa kanya. Naglatag siya ng sapin sa ilalim ng malaking puno at naroon ang kanilang pagkain. Seems like I have a zero opponent now. Anito sabay nguso kay Hezron. Sa kabilang puno ito dumiretso kasama ang ama niya dahil naroon yung ibang pagkain. Nandoon din yung babaeng kanina pa minamata nito. Mabuti naman, akala ko mahihirapan pa akong baste din siya.
Really? Ako, may bala ka bang basta din? Nag-isip ka pa talaga. Medyo 50-50. Bakit? Kasi mayaman ka. Matutupad ko na yung Disney Princess fantasy ko. Sabay tawa ng malakas nito. I'm happy that you consider that as one of the perks of being with me. Hoy, biro lang naman. Kahit yun lang yung dahilan para sagutin mo ako, Rain. Kahit sugar daddy mo lang ako. Napalo niya ito habang tumatawa. Kumain ka na nga, ang dami mong alam. Wala sa sariling kinuha ni Rain ang panyo habang abalang kumakain ng binata. Pinunas niya yun sa noo nito. I love you. Kumain ka na lang, huwag mo na akong bulahin. Naging magaan ang mga sumunod na araw para kay Rain. Sa kanila pa rin natulog si Hezron, ngunit ang mata nito ay nakatuon na sa ibang babae. Si Andrews naman ay hindi na maalis sa tabi niya. Maging sa pagtatrabaho sa bukid ay gustong naroon siya. Hanggang sa dumating ang ika-1 linggo nila at dinala niya ang mga to sa taniman ng mangga malapit sa kanila. Gusto mo umakyat ako para kuhanan kita? Bulong ni Andrews habang nakatingala. Wag na. May panungkit naman. Mamaya mahulog ka pa. Hindi yan. Mababa lang naman. Kahit na. Mamaya umuwi ka pang pilay sa inyo. Kaya nga tayo nandito kasi sabi mo, nagkikrave ka ng mangga. I'm gonna get you some. Napailing na lamang si Ray na habang pinapanood ang binata na makipag-usap sa ilang tauhan ng farm. Ngayon ay inalalayan na ng mga to ang lalaki na umakyat. I didn't expect na tatagal siya dito. Nakatawang saad ni Herzon at tumabi sa kanya. Ikaw din, sigurado ko noon na hindi ka tatagal dito. Pero nagbago yung ihip ng hangin. Yeah, bakit? Nagsiselos ka ba? Yok, asa ka pa? Tumawa ito ng malakas. Napatingin sa kanila si Andrews mula sa puno at nakasimangot ito. Makayak ka naman, mas maganda pa rin si Clarissa. Wow! Samantalang nung nakaraan, patay na patay ka pa sa akin. Please, never bring it up again. Masasaktan si Clarissa at magsiselo si Andrews. Magpasalamat ka dapat dahil kung hindi dahil sa akin, hindi kayo magkikita ni Clarissa. Salamat ah. Tinawanan niya lang ito. But honestly, you're a kind and beautiful person, Rain. Kaya nga nagustuhan kita eh. Umpisa pa lang, alam ko naman na hindi mo ako magugustuhan because your eyes are already set on someone. But I just tried my luck kasi malay mo. Baka hindi mo na siya mahal. Pero mapaglaro ang tadhana. Dito ko pa mismo nakilala si Clarissa. Focus on her. Mabait na babae yun si Clarissa. Hindi kanya sasaktan. Tulad ng ginawa mo. Pabiro niya itong inirapan ngunit sabay rin silang natawa. Maya-maya'y nagulat na lang sila nang may sumigaw ng malakas at mahulog na si Andrews mula sa puno. Nataranta ang dalaga. Sinubok nilang dalhin sa ospital si Andrews. Ngunit mariing tumanggi ang lalaki. Napilayan ito sa kanang paa at dinalaw ng lagnat kinagabihan. Sino ba kasing nagsabi na umakyat ka sa puno? Binalaan na kita, Andrews. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Ano na lang yung sasabihin ko sa pamilya mo? Magagalit sila for sure. Halos hindi magkamayaw kakalakad si Rain habang hinihilot ni Lucana ang binata. Huwag kang ang panay galaw at nahihilo ako, Rain Era. Malayo sa bitukang inabot ng boyfriend mo. Punasan mo na lang ng basang tuwalya nang bumaba yung lagnat niya. Bumalik na kayo sa Maynila bukas para mapatingin pa siya sa ospital. Utos ng kanyang ina. Umupo si Rain sa tabi ni Andrews. Kinuha niya ang maliit na palanggana kung saan niya piniga ang basang towel at pinunas sa lalaki. Nasaan yung cellphone mo? Tatawagan ko yung daddy mo para magpasundo ka bukas. Kailangan nilang malaman yung kalagayan mo. Saad pa niya. Don't tell them about what happened. My mom will worry. Hindi pwede. Kailan pa nila malalaman kapag malala ka na? Para na rin mapatingin ka sa ospital. Malayong ospital dito. Ilang oras pa yung babaybayin. Magpasundo ka na lang bukas sa private shopper niyo. Will you come with me? Natigilan ang dalaga sa tanong nito. Ang kamay niyang nasa braso ng lalaki ay dinala nito papunta sa pisngi. Samahan mo ko pa uwi, please. Para saan, Andrews? I don't want to be away from you. Magpapagaling lang ako tapos uuwi ulit tayo dito kung gusto mo. Paano yung trabaho mo? Wala na akong pakialam pa sa ibang bagay, Rain. Gusto na lang kitang makasama habang buhay. Pumikit ito at mas lalong idiniin ang kamay niya sa pisngi. Napatitig na lang si Rain kay Andrews.
Gulong-gulo siya dahil panong ang boss na hindi maalis sa kanyang opisina at very hardworking ay handang i-give up ang lahat para lang makasama siya. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan sa noo. Tatawagan ko yung daddy mo ngayon para magpasundo. Sasamahan kitang umuwi bukas, Andrews. Kinabukasan, maagang dumating ang tsuhi ni Andrews na si Cesar. Isa itong piloto, kaya ito na rin yung personal na sumundo sa pamangkin. Good morning po. Gusto niyo po bang mag-almusal na muna para makapagpahinga po muna kayo? Nahihiyang saad pa ni Rain. Thank you for your offer, Iha. Pero kailangan ko nang iuwi ka agad si Andrews. Kagabi pa hindi mapakali si Silvio at asawa niya. Ganun po ba? Sige po. Nakahanda na rin naman po kami ni Andrews. Nasa kwarto lang siya, nagpapahinga. Kasama ka? Opo. That's good to know. Mas mapapabilis ang pagpapagaling ng lokong yun kapag hindi ka nawala sa tabi niya. Buong akala ni Rain ay galit ang pamilya Russo na haharapin niya pagtungtong sa Maynila. Ngunit ang mainit na yakap ang sumalubong sa kanya. Umuwi sila sa mansyon ng Russo at doon niya ipinagpatuloy ang pag-aalaga sa lalaki. Samantalang naiwan si Herzon at tila ba ayaw nang umuwi. Ang paa mo lang naman yung may pilay. Bakit kailangan pa na ako yung magsusubo sa'yo ng pagkain? Masyado ka nang nagpapa-baby ha. Nakasimangot na reklamo niya. Paano'y halos lahat ng ginagawa niya para dito na para bang baldado na ang lalaki. Nanghihina yung kamay ko, Rain. Tignan mo. Nanginginig yung kamay ko. Parang bata. Oh, nga. Mamaya sumakit yung tiyan ko. Ang sama ng loob ng nagpapakain. Ang dami pang arte. Nga ka na. Hindi mo na ba ako mahal ka agad? Ano? Kailan ko sinabing mahal kita? Nung nasa probinsya tayo. Sinungaling! Hindi ako nawala ng malay nang mahulog ako sa puno. Mababa lang naman yun kaya narinig ko na umiiyak ka at nagmamakaawa na gumising ako. Ang sabi mo pa, sasagutin mo na ako kapag gumising ako. Hinintay ko lang na ikaw mismo yung magsabi. Baka guni-guni mo lang yun. Nasaan si tita? Kailangan ipa-check up yung utak mo. May sira yata. Akbang aalis siya ngunit hinila siya ng lalaki. Napaibabaw tuloy siya sa dibdib nito habang hawak pa rin ito ang braso niya. Paa ko lang yung napilayan rin, hindi yung utak at tenga ko. Yun naman pala eh. Bakit kailangan mo pang ulit-ulitin? Because I want you to admit it. Tell me the truth. Oo na. Totoo na yung mga sinabi ko. Masaya ka na? I'm more than happy, babe. Nanlaki ang mga mata ni Rain nang magdampi ang mga labi nila. Sinisigaw ng utak niya na itulak ito. Ngunit ang katawan niya ay may sariling buhay para mas ilapit ang sarili sa lalaki. Hindi na namalaya ng dalaga kung paanong napunta sa ibabaw niya si Andrews. At ngayon ay pinanggigigilan ang labi niya. I've been dying to do this to you before, Rain. Nasa bahay lang tayo ng parents mo kaya hindi ako makaporma. Sobrang pilyo mo talaga. Does this mean that we're officially together now? Ano bang sinabi ko last time? Ang sabi mo tayo na kapag nagising ako. Eh oo. Yes! Napatitig siya sa lalaki nang tumayo ito at biglang magtatalon-talon na para bang walang pilay. Hoy, saan ka pupunta? I'm gonna tell mom. Paano? May pilay ka, 'di ba? Bakit ka nakakatalon? Oo nga pala. Ouch! Masakit! Anito't hinawakan ang paa nito na may pilay. Hayop ka, magaling ka na pala, no? Nakakalakad ka na pala, hindi ka nagsasabi. Tumayo siya upang habulin ito. Sunod-sunod ang pagmumura niya nang maayos itong nakatakbo palayo sa kanya. What's happening here? Bakit kayo nagkakagulo? Gulat na tanong ni Raya, ang ina ni Andrews. Tita, yung anak mo po, hindi nagsasabi. Nakakalakad na pala. Panay pa yung pagpapababy sa akin. Nice one, son! Sigaw ni Silvio na nakipag-appear pa sa anak. Nagtawanan ang mga kapatid ng binata. Malaki naman ang pagkakangisi ni Andrew sa kanya. Everyone, I have an important announcement to make. Don't tell me she's pregnant now. No, not yet. I just kissed her earlier. Pero, yun, kami na. Kapag talaga naabutan kita, kakalbuhin talaga kita. Bulong ni Rain habang masama ang tingin dito. Pumalakpak ang mga tiyuhin nito. Napailing na lang si Raya at tinapik siya. Welcome to the family, Iha. Yun nga lang, maraming inclusion kapag pumasok ka sa buhay ni Andrews.
May ama siyang istrikto at 6 na mga tsuhin na pare-parehong siraulo. Kakayanin mo ba yon? Kinaya mo po, tita. Sa tingin ko naman, kakayanin ko din po. That's good to know. Magsabi ka lang kapag may ginawang kalokohan yan, ha? Ako mismo ang pipilay sa kanya. Ginitian niya ito. Maya-maya'y lumapit si Andrews at inakbayan siya. Sorry na, babe. Gusto ko lang naman na magpalambing kaya hindi ko sinabi kaagad na nakakalakad na ako. Sa susunod na magsinungaling ka ulit sa akin, ako na talaga yung lulumpos sa'yo. Banta niya dito at kinurot ito sa tagiliran. Nagtawa na naman ang mga nakarinig sa kanila. Ginusto ni Ray na bumalik na sa dati niyang apartment matapos masigurong magaling na talaga si Andrews. Bumalik din siya bilang secretary nito na kinatuwa ng kanyang mga katrabaho. Napakarami mong kailangan i-chika sa akin. Grabe, ganyan ba yung totoong kaibigan? Wala man lang paramdam habang nasa probinsya. Nababaliw na ako kakaisip kung bumuo na ba kayo ng pamilya doon ni Sir. Napangiwi si Ray nang bumungad ang maingay na boses ni Stacy. Sorry na, babawi na lang ako sa'yo. Labas tayo mamayang gabi. Aba dapat lang. Ngayon na mayaman na yung mapapangasawa mo, kailangan mo akong i-treat. Yan lang yata yung dahilan kaya mo kinakausap ngayon eh. Totoo! We're friends for practical reasons. Pero anong balita? Naisuko mo na ba yung bataan? Napalingon sila nang marinig ang pagklaro ng lalamunan ng kung sino. Come to my office after talking to your friend. Mabilis na tumalikod si Andrews para bumalik sa opisina. OMG, namumula si Sir. Anong ibig sabihin nun, ha? Ikaw, ha? Matinik ka rin pala. Tatapusin ko kaagad yung trabaho mamaya para maturuan kita ng iba't ibang posisyon. Nagkamali si Ray nang isipin niyang maraming pupuna sa kanilang relasyon ni Andrews, lalong-lalo na ang mga empleyado dito. Napaka-supportive pala ng mga ito, kaya inaya sila ni Andrews na lumabas lahat at kumain sa isang hotel. Sa nakalipas na mga araw ay mas lalong nakilala ni Rain ang lalaking kanyang minahal. This is my cousin, Dr. Theron Zabian. Hindi mo siya nakikita before kasi busy siya sa residency niya. He's now a physician. At bukod sa kanila ni Theron, ay wala na akong ibang pinagkakatiwalaang doktor. Pakilala ni Andrews nang bumisita sila sa ospital. Nice to see you, Doc. Stop looking at him like that. May jowa na yung abogado. Baka gusto mong makulong. Bawal ba akong tumingin habang kinakausap siya? Naanakan mo na ako't lahat-lahat seloso ka pa rin. Singhal ni Rain sa asawa. Asawa sapagkat 1 taon na ang nakakaraan nang magpakasal sila. Simple lang yon tulad ng hiling ni Rain. Ngunit kasama ang buo nilang mga pamilya. Sumunod naman nilang dinaluhan ang kasal nila Hezron na ngayon ay may 2 ng anak. Wala naman akong sinasabi na nagsiselos ako. Ikaw talaga, babe. Palagi ka na lang nag-iisip ng ganyan. Hep hep, dito pa talaga sa harap ko kayo mag-aaway. Lumabas ka na nga muna, Kuya Darius. Hindi ko ma-check ng maayos si Rain. Totoo, panggulo ka lang dito. What did you say, babe? Baka nakakalimutan mo. Kasama mo ako sa pagbuo ng batang yan, kaya dapat kasama mo din ako sa lahat ng process ng pagbubuntis mo. Oo na, ang dami mong arte. Hawakan mo yung kamay ko, kinakabahan ako. Sabi ko na, nagpapakipot ka lang talaga eh. Malaki ang pagkakangisi ni Andrew sa kanya kaya napairap siya. Kailan kaya siya manganganak? May exact date ba? Para ma-ready ko na yung sarili ko, tanong ni Andrews. It could be today. Ano? She's already 4cm now. We have to admit you, Rain. Anytime pwede ka nang manganak. Mabilis na nataranta si Andrews kung sino-sino ang tinawagan nito sa cellphone habang inililipat si Rain sa delivery room. Ano, tapos ka nang tawagan yung buong angkan mo at sabihin na manganganak na ako? Kulang na lang mag-FB live ka. Sermon niya dito ngunit napasigaw din nang makaramdam ng matinding paghilab. Halos masabunutan niya si Andrews tuwing iire. Supportive naman yung buong angkan ng lalaki. At ipinasundo pa talaga gamit ang eroplano ang kanyang mga magulang. Nagsimula sa walang hanggang pagpapahirap hanggang sa makakita ng katapat si Andrews at matutunang pansinin ang namumuong nararamdaman nito para kay Rain. Tunay ngang walang pinipiling oras at panahon ang pag-ibig sapagkat sa oras na maramdaman mo na ito, gagawin mo ang lahat ng paraan para lang mapasayo. Ano mang hirap ang kailangang pagdaanan.
At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Rain at ni Andrews. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.